Ito na ang matinding revelasyon na imanig sa mundo ng politika sa isang bahayag na ikinanggulat ng marami. Inilahad ni dating Executive Secretary Tony Vic Rodriguez ang umaring matibay na ebidensya na nagpapatunay sa paggamit ng ipinagbabawal na droga ni Pangulong Puting Jr. Ayon kay Rodriguez, duman ito sa maingat na dokumentasyon at nakuha sa loob ng panahon ng kanyang panunungkulan sa palasyo. Bagmat hindi pa inilalantad sa publiko ang buong detalye ng mga ebidensya, iginiit ni Atty. Rodriguez na handa siyang humarap sa anumang investigasyon, lokal man o pandaigdigan, upang patunayan ang kanyang mga pahayag. Dagdag pa niya ang pagsisiwalat na ito ay isang hakbang tungo sa katotohanan at pananagutan, anuman ang maging kapalit. Agad namang umali ng reaksyon ng isyu at may mga panawagan na imbestigahan ito ng Kongreso at mga independenteng ahensya. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon mula sa Malacanang o sa kampo ng Pangulo. Gayunpaman, umaasa ang sambayanan na magkakaroon ng patas at transparent na pagdinig sa gitna ng isyong ito na maaring makaapekto sa kinabukasan ng pamahalaan. Patuloy namin susubaybayan ang mga kaganapan at ihatid sa inyong pinakabagong detalye dito lamang sa inyong pinagkakatiwalaang himpilan ng balita. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Eleksyon doon sa kampanya, abay isa ako sa nabubuisit dito kay Atty. Vic Rodriguez kasi napakagaling niyang magdepensa dito kay Bongbong Marcos Kuting, no? Talagang nakakaasar, nakakabuisit, no? Kasi bilang defender, abogado pa, siya yung humaharap sa tuwing merong kapalpakan, si Kuting, no? Tapos pagkatapos ng eleksyon, sino na ang namuno? Yung kanyang asawa. So, tinanggal si Atty. Vic Rodriguez ng walang kamalay-malay at ah, hindi sapat ang basihan at hindi reasonable ang pagtanggal sa kanya. 'Di ba? Panahon ang kusang naglalabas kasi nanahimik siya noon ng katotohanan at nagtutuwid sa mga mapanirang bintang na ginamit upang ako ay pilit na wasakin. At ang una nilang ginawang attack dog ay si Thinking Pinoy, kung saan siya yung pinag-aaral ngayon sa UK, sa London. Uh, hindi man tayo personal na magkakilala, kunin ko na ang pagkakataong ito na magpasalamat sa mga vloggers na sina Maharlika at saka si Stas, andyan si Stas, si Pebbles, si Roy, sa pagtuwid sa maraming kamalian at sa kasinungalingan na pilit ipinapakalat upang sirain ang ating pagkatao, karakter, integridad. Ang katotohanan kailanman ay hindi maiwawaksi ng kasinungalingan at kasamaan. Meron nga ngayon post ni Atty. Vic dito, ayan si October 11, full and transparent audit now, sabi niya, di ba? So ang tanong natin, Atty. Vic, bakit mo sinishare yung kay PRRD? Di ba kay Marcos ka? Tignan nga muna natin, i-open nga muna natin ito. Ayan. Putang ina. Kayo ang maraming alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out its Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing. Alam mo kasi... So napanood natin yan, and as you can see dito sa caption ni Atty. Vic,
Sabi niya, full and transparent audit now. Kasama ako sa pagtindig ni dating Pangulong Duterte at panawagan sa lahat ng Pilipino na kalampagin ang Commission on Audit. As you can see, baka nakakalimutan nila baka akala nila nakakalimutan na natin ang usapin sa pag-audit dito, no? Ayan na magsagawa ng isang buo, patas, bukas, at makatotohanang audit kung paano ginastos na ang pera na nagmula sa kaban ng ating bansa. Simulan ng pag-audit sa tanggapan ng House Speaker Martin Romualdez, hands off on public funds. Ayan, October 11, anong petsa na ngayon? Kasalukuyan po tayong nagse-celebrate ng bagong taon, magbabagong taon, wala pa rin nangyari, So ito po ay shared ni Attorney Vic Rodriguez. Bakit kaya, di ba? So, ayan, meron siyang message. Pero dito, gusto kong ipakita rin ito. Yung sinabi niya, ito. Meron siyang pasasalamat dito. Sabi niya, pagtuwid sa kamalian. So, ayan ho. Nung nakita natin, makita ninyo na sa panahon ngayon, unti-unti nang nagsasalita. Nakita niyo, it started with, baga unti-unti na. Like, for example, Attorney Glenn Chong na dati ay tahimik, ngayon ay nagsasalita na. So, it's a good thing na we have this, at least kahit papano ngayon ay unti-unti na rin tayong nagsasama sa laban na ito. So, as you can see, yan po ay larawan sometime in July pa yan. Hindi pa nagsasalita dito si Attorney Vic. Kumbaga, wala pa siyang mga ganitong post. Yung post niya ngayon, wala pa siyang mga ganyang post. But, ang tanong, bakit? Bakit sila nagkasama sa isang hotel dito sa Hong Kong? Bakit sila nagkasama sa iisang hotel dito sa Hong Kong? Hindi pa naman siya nagsasalita. Alright? So, that's a big question. Just one question for me. Ngayon, ituloy natin. I-scroll pa natin. Yan. So, si Senator Bongo. Yan. Okay. Okay. Ayan. Yan. So, syempre, tinakpan ko yung mga kaibigan natin na pumunta doon sa hotel. Andiyan si Kitty. Alright? So, ito yung post. Nakita nyo naman yung date. Lakihan ko lang Yan. As you can see, the date is July 5. July 5, nandito sa Hong Kong sila. So sabi nung kaibigan natin, sabi niya, got a chance to meet former PRRD. Worth to wait. Starstruck pa din ako. At wala akong ginawa kundi umiyak ng umiyak. Di tuloy naka-selfie ng maayos. Thanks, Senator Bongo, Ma'am Hanilet, Miss Kitty, Sec Medial Dea and staff. July 5, 2023. So nakita nyo, although hindi niya binanggit dito si Attorney Vic Rodriguez. So ang ginawa ko, pini-em ko siya. Alright? Pini-em ko siya itong nag-post. Ayan siya, yan nakayakap. Yan. Sa hotel yan. Ayun, busy sa si Miss Kitty. Ayan. Nakita nyo naman, anong sulat? DDS Hong Kong. Di ba? DDS Hong Kong. Na kung saan sinasabi ni Maharlika
sinasabi rin ata ni Jason sa at ni Attorney Vic na parang meron silang hawak na video ng nagpupulburon. Sinabi pa nga ata ni Jason na ayaw na niyang makita ulit muli, parang ganun. So, ibig sabihin, meron siyang nakita na video na nagpupulburon nga itong sila Kuting at saka si Lisa Smugs. Ano. But again, that will remain and still be an assumption until we see that video. Hanggat makita natin yung video na yan. Pero kahit nasabihin na natin na assumption yan, hindi naman malayong mangyari yon. Dahil una, nasabi na ni FPRD, okay, meron siyang intel niyan. Pangalawa, nakikita na natin yung mga signs, yung mga mannerism ng nagpupulburon. Pangatlo, may mga nag-a-account, may mga nagsasabi niyan. Like for example, yung former senator si Nikki Cositeng. At meron pa nga daw nagsabi na mayroon pang foreign band na nagsabi na parang ganun, na nakasama daw nila itong si ano. At kung maalala ninyo, baka nga may alam pa si former DILG at former senator na si Mar Rojas, di ba? A former na baka may alam pa nga kasi sabi, thank you Remedy, di ba maalala ninyo yung isang pamimigay ng bigas sometime in November ba yun? Pamimigay ng bigas or October na nakasama ni Mar Rojas si PBBM. Tapos doon sa speech, sinabi ni Kuting na matagal na raw niyang kaibigan si Mar Rojas at nagkasama na rin daw sila sa US. So baka nga may alam. Siyempre, kahit nga doon sa movie na pinalabas, ano ba yun? Meme ba yun? Or mom ba yun? Kung saan sinabi nga ng kanyang tatay na mahilig sa party lang yung alam niya nung time na yun. So hindi malayo yung mangyari. Sinabi ni Nikki Cositeng. Ngayon, sometime in July, ngayon ko nga lang ito i-discuss, kasi sometime in July, naparito sa Hong Kong si Tatay Digong. Tapos, nagulat ako na nakasama rin si Attorney Vic Rodriguez. So, tinanong ko yung kasamahan natin na nandun sa event. Nandun sa hotel na pinuntahan nila si Tatay Digong. So ipapakita ko sa inyo yung usapan namin at yung larawan, at pag-uusapan natin. Well, ito ay just observation, kasi syempre may denial naman or merong pagkukubli. Hindi ko alam kung anong ikukubli nila or ano itatago nila. So anyway, bago tayo mag-umpisa, Happy New Year po sa inyo lahat. Ayan, mag-ingat-ingat po tayo ha, kung saan man tayo naroon. Enjoy the celebration of New Year. Ayan. So ngayon, isi-share ko na. So nakikita po natin sa ating screen. Lakihan ko lang. Ayan. Ito po ay si Tatay Digong sa kanyang pagpunta dito sa Hong Kong. So, i-scroll muna natin yung mga larawan Yan. So, tinakpan ko muna yung mga mukha ng mga kasamahan natin. Andyan si Senator Bongo at that time. Ito po ay sometime in July. Ayan, nandyan din, kasama din si, of course, the daughter, si Kitty.
Okay. And then, sino po yan? Nakikita ninyo? Diba parehas? O, parehas yan o. Yan o. O, yan. So yan po ay isang hotel dito sa Hong Kong. Ayan, pinipigilan ng Malacanang ang year-end report ng Philippine economy. As you can see, yan po si Attorney Vic. Di ba si Attorney Vic yan? I remember, Sir Joe, yung pumunta si Duterte dito sa Hong Kong. Kaya nga, ito yun pinapakita ko. Nung July pa ito, pero hindi ko ito tinakil. Hindi ko to kasi baka malamang meron silang, alam nyo na, kung ano man ang pinag-usapan nila, baka top secret, ganun. Okay? In protection para doon sa bawat isa sa kanila, lalong-lalo na panya, kainitan. Actually, hanggang ngayon, nabubuisit maganda kay Atty. Vic Rodriguez kasi napakagaling niyang magdepensa dito kay Bongbong Marcos, Kuting, no? Talagang nakakaasar, nakakabuisit, no? Kasi bilang defender, abogado pa, siya yung humaharap sa tuwing merong kapalpakan, si Kuting, no? Tapos, pagkatapos ng eleksyon, sino na ang namuno? Yung kanyang asawa. So, tinanggal si Atty. Vic Rodriguez ng walang kamalay-malay at hindi sapat ang basihan at hindi reasonable ang pagtanggal sa kanya. 'Di ba? Panahon ang kusang naglalabas kasi nanahimik siya noon ng katotohanan at nagtutuwid sa mga mapanirang bintang na ginamit upang ako ay pilit na wasakin. At ang una nilang ginawang attack dog ay si Thinking Pinoy, kung saan siya yung pinag-aaral ngayon sa UK, sa London. Hindi man tayo personal na magkakilala, kunin ko na ang pagkakataong ito na magpasalamat sa mga vloggers na sina Maharlika at saka si Stas, andyan si Stas, si Pebbles, si Roy, sa pagtuwid sa maraming kamalian at sa kasinungalingan na pilit ipinapakalat upang sirain ang ating pagkatao, karakter, integridad. Ang katotohanan kailanman ay hindi maiwawaksi ng kasinungalingan at kasamaan. Meron nga ngayon post ni Atty. Vic dito, ayan si October 11, full and transparent audit now, sabi niya, di ba? So ang tanong natin, Atty. Vic, bakit mo sinishare yung kay PRRD? Di ba kay Marcos ka? Tignan nga muna natin, i-open nga muna natin ito. Ayan. Putang ina. Kayo ang maraming alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing. Alam mo kasi. So napanood natin yan, and as you can see dito sa caption ni Atty. Vic, sabi niya, full and transparent audit now. Kasama ako sa pagtindig ni dating Pangulong Duterte at panawagan sa lahat ng Pilipino na kalampagin ang Commission on Audit. As you can see, baka nakakalimutan nila baka akala nila nakakalimutan na natin ang usapin sa pag-audit dito, no? Ayan na magsagawa ng isang buo, patas, bukas, at makatotohanang audit
kung paano ginastos na ang pera na nagmula sa kaban ng ating bansa. Simulan ng pag-audit sa tanggapan ng House Speaker Martin Romualdez, hands off on public funds. O yan, October 11, anong petsa na ngayon? Kasalukuyan po tayong nagse-celebrate ng bagong taon, magbabagong taon, wala pa rin nangyari. Ano? So ito po ay shared ni Attorney Vic Rodriguez. I don't go. Bakit kaya? Di ba? So, ayan, meron siyang message. Pero dito, gusto kong ipakita rin ito. Yung sinabi niya, ito. Meron siyang pasasalamat dito. Sabi niya, pagtuwid sa kamalian. So, ayan ho. Nung nakita natin, makita ninyo na sa panahon ngayon, unti-unti nang nagsasalita. Nakita niyo, it started with, baga unti-unti na. Like for example, Attorney Glenn Chong na dati ay tahimik, ngayon ay nagsasalita na. So it's a good thing na we have this, no? At least kahit papano ngayon ay unti-unti na rin tayong nagsasama sa laban na ito. So as you can see, yan po ay larawan sometime in July pa yan. Hindi pa nagsasalita dito si Attorney Vic. Kumbaga, wala pa siyang mga ganitong post. Yung post niya ngayon, wala pa siyang mga ganyang post. But, ang tanong, bakit? Bakit sila nagkasama sa isang hotel dito sa Hong Kong? Bakit sila nagkasama sa iisang hotel dito sa Hong Kong? Hindi pa naman siya nagsasalita. Alright? So, that's a big question. Just one question for me. Ngayon, ituloy natin. I-scroll pa natin. Ayan. So, si Senator Bongo. Yan. Okay. Okay. Ayan. Yan. So, syempre, tinakpan ko yung mga kaibigan natin na pumunta doon sa hotel. Andiyan si Kitty. Alright? So, ito yung post. Nakita nyo naman yung date. Lakihan ko lang Yan. As you can see, the date is July 5. July 5, nandito sa Hong Kong sila. So sabi nung kaibigan natin, sabi niya, got a chance to meet former PRRD. Worth to wait. Starstruck pa din ako. At wala akong ginawa kundi umiyak ng umiyak. Di tuloy naka-selfie ng maayos. Thanks, Senator Bongo, Ma'am Hanilet, Miss Kitty, Sec Medial Dea and staff. July 5, 2023. So nakita nyo, although hindi niya binanggit dito si Attorney Vic Rodriguez. So ang ginawa ko, pini-em ko siya. Alright? Pini-em ko siya itong nag-post. Ayan siya, yan nakayakap. Yan. Sa hotel yan. Ayun, busy sa si Miss Kitty. Ayan. Nakita nyo naman, anong sulat? DDS Hong Kong. Di ba? DDS Hong Kong. Na kung saan sinasabi ni Maharlika at sinasabi rin ata ni Jason Sa at ni Attorney Vic na parang meron silang hawak na video ng nagpupulburon. Sinabi pa nga ata ni Jason San na ayaw na niyang makita ulit muli, parang ganun. So ibig sabihin, meron siyang nakita na video na nagpupulburon nga itong sila Tuting at saka si Lisa Smugs. But again,
That will remain and still be an assumption until we see that video. Hanggat makita natin yung video na yan. Pero kahit nasabihin na natin na assumption yan, hindi naman malayong mangyari yun. Dahil una, nasabi na ni FPRD, okay, meron siyang intel niyan. Pangalawa, nakikita na natin yung mga signs, yung mga mannerism ng nagpupulburon. Pangatlo, may mga nag-a-account, may mga nagsasabi niyan. Like for example, yung former senator si Nikki Cositeng, at meron pa nga daw nagsabi na mayroon pang foreign bank na nagsabi na parang ganun, na nakasama daw nila itong si ano. At kung maalala ninyo, baka nga may alam pa si former DILG at former senator na si Mar Rojas, di ba? A former na baka may alam pa nga kasi sabi, thank you Remedy, di ba maalala ninyo yung isang pamimigay ng bigas sometime in November ba yun? Pamimigay ng bigas or October na nakasama ni Marojas si PBBM, tapos doon sa speech sinabi ni Kuting na matagal na raw niyang kaibigan si Marojas at nagkasama na rin daw sila sa US. So baka nga may alam. Siyempre, kahit nga doon sa movie na pinalabas, ano ba yun? Meme ba yun? Or mom ba yun? Kung saan sinabi nga ng kanyang tatay na mahilig sa party lang yung alam niya nung time na yun. So hindi malayo yung mangyari. Sinabi ni Nikki Cositeng. Ngayon, sometime in July, ngayon ko nga lang ito i-discuss, kasi sometime in July, naparito sa Hong Kong si Tatay Digong. Tapos, nagulat ako na nakasama rin si Attorney Vic Rodriguez. So, tinanong ko yung kasamahan natin na nandun sa event. Nandun sa hotel na pinuntahan nila si Tatay Digong. So ipapakita ko sa inyo yung usapan namin at yung larawan, at pag-uusapan natin. Well, ito ay just observation, kasi syempre may denial naman or merong pagkukubli. Hindi ko alam kung anong ikukubli nila or ano itatago nila. So anyway, bago tayo mag-umpisa, Happy New Year po sa inyo lahat. Ayan, mag-ingat-ingat po tayo ha, kung saan man tayo naroon. Enjoy the celebration of New Year. Ayan. So ngayon, isi-share ko na. So nakikita po natin sa ating screen. Lakihan ko lang. Ayan. Ito po ay si Tatay Digong sa kanyang pagpunta dito sa Hong Kong. So i-scroll muna natin yung mga larawan na. Yan. So tinakpan ko muna yung mga mukha ng mga kasamahan natin. Andyan si Senator Bongo at that time. Ito po ay sometime in July. Ayan, nandyan din, kasama din si, of course, the daughter, si Kitty. Okay. And then, sino po yan? Nakikita ninyo? Diba? Parehas. Parehas yan, Yan, yan. So yan po ay isang hotel dito sa Hong Kong. Ayan, pinipigilan ng Malacanang ang year-end report ng Philippine economy. As you can see, yan po si Attorney Vic. Di ba si Attorney Vic yan? I remember, Sir Joe, yung pumunta si Duterte dito sa Hong Kong. Kaya nga, ito yun pinapakita ko.
Nung July pa ito pero hindi ko ito tinakil. Hindi ko to kasi baka malamang meron silang, alam nyo na, kung ano man ang pinag-usapan nila, baka top secret, ganon. Okay? In protection para doon sa bawat isa sa kanila, lalong-lalo na at that time, kainitan. Actually, hanggang ngayon Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!